Morning, minsan pa. Ah, Salamat sa ating Panginoon at maraming mga bagay ang ginawa sa atin. Amen. Magpapasko na naman. Kumusta po tayong lahat? Okay? Di baling wala tayong masyadong, alam mo yun, wala tayong masyadong mga regalong matatanggap ngayong Pasko. Okay lang yun. At least tayo yung pinakamasayang nilalang sa buong mundo. Dahil alam natin ang esensya. Okay? Ang essence ng Pasko ay ang ating Panginoon. At hindi lang ang ating Panginoon. Okay? Para sa akin ang isang makabuluhang pagtiriwang ng Pasko ngayon ay kung paano tayo magre-reflect sa buhay na ating kinakaharap ngayon. Okay? Ano ba ibig sabihin ng kung paano tayo mamumuhay ng naayon sa pamantayan ng ating Panginoong Jesucristo? 'Di ba? Siyempre, ang ating Panginoon hindi lang naman siya nagbuwis ng buhay for us. Siyempre gusto niya rin maging katulad niya tayo. Okay? Gusto niya rin maging gusto niya rin for us, para sa ating lahat, ay mamuhay tayo ng naayon sa kanyang pamantayan. I would like to share this morning about ano nga ba ang pamantayan na gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Ay yung pamumuhay na gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay? Mahalagang malaman natin ito kasi alam natin kung paano tayo mamumuhay sa pang-araw-araw. Tandaan natin, tayo ay iniligay ng Diyos doon sa kalagayang nasa kaliwanagan na tayo. Okay? We called out of darkness. Dati wala tayong pakialam sa mga bagay-bagay. Basta ito yung buhay ko, ito yung gagawin ko. Nasaan ang Diyos doon? Wala naman, di ba? So ngayon, nakilala natin ang Panginoon. Tinanggap natin siya sa ating buhay. Meron tayong kailangan mababago na unti-unti yung ating pamumuhay. Sa Ephesians 5 verse 1, ang sabi dito, ito yung talagang standard siguro. Alam niyo naman si Paul, okay, dun sa mga naunang mga chapter, talagang sobrang ganun na lamang siya mag-share ng salvation dun sa Ephesian Church. Alam niyo kung bakit? Kasi ang kukulit ng mga taon to eh. Okay? Matitigas ang ulo nila. Kumbaga sa rude siyang magsalita about dun sa katotohanan. Kasi katotohanan nga naman dapat mo ipamuhay as Christian. Okay? So dun sa naunang chapter bago tong chapter 5 dito sa Ephesians 4 verse 17, sabi dito, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko, ginigiit. Huwag na kayong mamumuhay ng gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Yun tayo nung una, hindi ba? Yung ating mga thoughts dati hindi naman tungkol sa pamumuhay ng pang-spiritual. Okay, yung ating iniisip dati hindi naman pamumuhay doon sa mamumuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Panginoon. That was before. Yun tayo nung una. Okay? So, balit hindi dapat tayo mamumuhay ng mag-stay sa ganung kalagayan. Sabi dito, at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. He talking about doon sa namumuhay ka na ng nasa presensya ka ng Panginoon. Lagi mong sinisik ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. And then, talagang eager ka talaga na makilala ang Panginoon sa buhay mo. Talagang uhaw na uhaw ka sa Panginoon. Naranasan ba natin yun? Alam nyo, minsan sa buhay ng isang tao, di ba? Meron siyang hinahanap na hindi niya makita sa sarili niya. Laging pakiramdam niya sa sarili niya ay hindi siya kumpleto. And maraming testimony sa buhay ng isang tao na nakumpleto nila ang buhay nila dahil hindi nakuha nila yung kanilang mga pangarap, dahil hindi
dumami yung kanilang mga wealth, okay? O yung kanilang mga kayamanan. O dahil nagtagumpay sila sa mga hangarin nila sa buhay. Okay? Maraming mga testimony na ang sabi nila na kumpleto sila dahil sa ating Panginoon. 'Di ba? Ang sarap ng buhay nung unang nakilala mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo. 'Di ba? Sa atin. Kaya nga when it comes to discouragement, nadi-discourage ka, laging sinasabi sa iyo ng kapatid mo na lagi kang pinagpipray, back to the basic. Back to the principles of salvation. Kasi, ang salvation kasi, yun yung pagkakataon na hinango ka ng Diyos doon sa kalagayan na hindi natin gusto, which is salvation, which is kaligtasan. Talking about spiritual spiritual aspect of our lives, di ba? Sa buhay natin. And then, ayaw ng Diyos yung para bang kumpante ka lang doon sa buhay na ginagawa mo ngayon, and then observe yung sarili mo. Uy, wala namang masama, di ba? Kapag nagkamali ka, ang sabi ng Panginoon, siya nga yung nagsabi na yung prinsipyo na 77 times and daming beses na siya ay nagpapatawad, and prinsipyo ng Lord yan, principles ng Lord yan, di ba? Siya ang nagsabi nun. Ang lagi lang natin dapat gawin ay lagi lumapit doon sa Panginoon. But hindi natin hihintayin yung bagay na lagi tayong lalapit sa Panginoon para humingi ng kapatawaran. Okay? Ang gusto ng Diyos, mamuhay ka, tumayo ka, lumakad ka doon sa nais niya, lakaran mo, katuwiran sa buhay mo para makita naman yung glory ni God sa buhay mo. Di ba? Laging sinishare ng pastor dito, si Pastor Diyos, sabi niya, hindi ka bibigyan ng Diyos ng greatness. I mean, kasi kung hanapin mo yung greatness sa buhay mo, di ba? Ang hirap nun. Binibigyan ka ng Diyos, hindi greatness, kundi ng joy, ng katuwaan, na gawin yung mga bagay-bagay na mga mahihirap. At ang sabi rin, meron din akong napanood na ang kagandahan lang sa Facebook, di ba, minsan encourage ka talaga eh. Ang sabi doon, si Pastor Paul Enriquez, okay, sa Laya, natuwa ako doon. Sabi niya, hindi ka bibigyan ng Diyos ng magagaan na problema. I mean, yung mga problemang ilalagay sa balikat mo, hindi niya babawasan yun. Bibigyan ka niya ng matatag na balikat, na matibay ng balikat, na matigas na balikat para pumasa sa mga problema na yun. Ganun ang nais ng Diyos. Sabi sa Ephesians 5 verse 1, yamang kayo yung mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Okay? Walang ibang great na love na na-express, okay, kundi ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Panginoong Hesus na magitan siya sa atin para maibalik yung relationship ng Diyos sa atin o na sa atin para sa Diyos. At hindi basta-basta 'yon, okay? Kapag naunawaan mo na may kaligtasan kang natanggap sa ating Panginoon Hesus, dapat ka nang tumayo sa katotohanan. Dapat ka nang mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng hindi. Okay? Nalaman mo katotohanan and then sa kanila ako magbabago. Siguro naman patatawarin pa naman ako ng Panginoon. Sa kanila ako babalik sa church kasi alam ko hindi ako karapat-dapat sa Diyos. Kailan yung when na yun? Di ba? Kailan na yun? Di ba? Kailan mangyayari yun? Ang sabi ng Panginoon, yamang kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya, mamuhay kayo ng puspos ng pag-ibig. Laging sinasabi ng Panginoon, yung pag-ibig na yan, ang hirap minsan, ang hirap i-imply yung bagay na to, di ba? Minsan nga,
habang lumalakad ka doon sa nais ng Diyos sa buhay mo, ang dami namang mga trials and temptation na dadaan sa buhay mo. Guess what? Di ba? Tignan nyo lang ang sarili nyo. Okay? Minsan, after ng gawain sa church, ang saya sa inyo, pagdating nyo sa loob ng tahanan, pagdating nyo sa eskwelahan nyo, ang daming mga trials. Di ba? Kung kailan ka baga naman lumalakad sa kalooban ng Diyos, saka kapag naman, o saka pa naman ikaw ay daranas sa maraming problema. Well, it's a good thing na kapag may problema, lagi kang lumalapit sa ating Panginoon. Dapat lang. Di ba? Pero lagi kong ang sinasabi sa sarili ko, ang sarap lumapit sa Diyos, daranas ka ng problema, pero hindi ka guilty dahil nagkulang ka doon sa naisin ng Diyos na gawin mo sa buhay mo. Diba? Masarap dumaranas ng problema na alam ko, Lord, dumaranas ako ng problema na ito dahil pinagkakaloob mo yung problema na ito para lalo pa akong maging firm sa aking faith. Iba yun, hindi ba? Iba yun, hindi tulad ng isang pagkakataon na naku, dumaranas ako ng problema kasi alam ko nagkulang ako sa Diyos. Well, it's the same thing. I mean, parehas na maganda, parehas na ma-realize mo na nagkulang ka sa Diyos. At the same thing, parehas din na yung pagkakataon na yun na kumbaga fully committed ka kay Lord, daranas ka ng problema, alam mo na nare-recognize mo ang Diyos sa parehong bagay. Pero mas maganda na yung sitwasyon na intact yung relationship mo kay Lord. Sobrang handang-handa ka nun, Lord. Kayang-kaya mo to, Lord. Sasamahan mo ko. Yung isang sitwasyon naman, Lord, patawarin mo ako sa aking pagkukulang sa iyo. Alam ko, dumaranas ako ng problema na to kasi nagkulang ako sa iyo. Parang guilty ka na kagad. Hindi ba? So, balik tayo sa, Ephesians chapter 5 verse 3. Ang sabi dito, kayo yung mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid, karumihan o pag-iimbot. Gayon din ang anumang malaswa o walang kabuluhang usapan at pagbibirong di nararapat. Okay? Grabe to, diba? I mean, how can we resist these things? Okay? Ang sarap ng, di ba, minsan may mga kasama tayo, kasama nyo pa minsan sa church na minsan, di ba? Pero ang sabi ni Pablo, okay, sobrang, kaya nga sabi ng mga ibang scholars talagang itong Pablo na to very siya kumbaga parang flawless talaga when it comes in righteousness. Kumbaga walang may babato sa kanya. Pero ang sama niya nung una, 'di ba? Bukod sa pagiging Pharisees ay talaga pinersecute niya yung mga believers that time. Siguro yun lang ang makikita mong well, hindi mo na titignan yun kasi binago na nga siya ng Panginoon. But pagtapos nun, promise talagang sobrang flawless niya na when it comes in righteousness. 'Di ba? So masama pala 'to, 'di ba? Nagbabanggit tayo ng mga usapang anumang uri ng pakikiapid. Okay? Bakit sinabi ito mga to? Karumihan, pag-iimbot, gayon din ang mga malalaswang walang kabuluhang pag-uusap at yung mga joke, 'di ba? Sometimes it's hurting to someone na kala mo biro lang, 'di ba? Kasi nga may nadadamay na emotion, 'di ba? May magtatampo, may sasakit ang kalooban. Hindi ba? Chismis, gossip, okay? Pag-uusap dun sa, especially kapag wala naman dyan. Peace, okay? Peace tayo, mga kapamilya at mga kapatid, okay? Masama pala yun, okay? Hindi pala karapat dapat sa atin yun, okay? Hindi pala siya unusual when it comes in righteousness. Ano lang pag-uusapan natin? Ang sabi dito, sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Di ba? Alam niyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong mapakiapid, mahalay o mapag-imbot.
sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Grabe yung kategorya ng kasalanan na to, di ba? Di ba yung, remember the Israelites? Sobrang ang kukulit ng mga to, and then they end up na para bang lagi silang nafo-fall doon sa lagi silang nafo-fall doon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ayaw ng Diyos 'yon, di ba? Ayaw ng Diyos yung mga bagay na tatalikuran mo siya and then haharap ka doon sa hindi niya gusto. Okay? Ayaw ng Diyos yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, karimari-marim yung mga bagay na yun. Subalit, yung mga ginagawa pala natin, hindi tayo aware, mga kapatid. Instead na magpasalamat kayo sa Diyos kapag kayo nag-uusap, well, kapag mayroon tayong fellowship, di ba, magandang mga bagay naman na nangyari kasi nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Sabi doon, magpasalamat kayo, umawit kayo ng mga awitin para sa Diyos, and that's a good thing na gusto ng Diyos. Huwag lang yung mga naunang bagay na nabanggit ko kasi karimari-marim pala sa Diyos yung mga bagay na yan. Paano may iwasan yun? Ay di, well, yung testimony mo sa Lord, yun yung ikwento mo. Mas masarap pag-usapan yun. Mas nakakapag-afflip ng spiritual, ng spirituality natin yun. Okay? So magpasalamat kayo sa Diyos. Alam niyo na walang bahagi yung mga yan sa kaharian ng Diyos at yung mga taong nakikiapid. Well, hindi naman na tayo kasi tayo naman ay binago na ng ating Panginoon. It's kind of reminders lang sa Ephesian Church na dapat hindi na kayo ganun. Kasi imagine, nagpipreach siya sa loob ng church o kaya sinulat niya tong letter na to the Ephesian Church and then may mga tagubilin dun about dun sa mga tagubilin sa mag-asawa, sa magbiyanan, sa mag-ama, sa mag-ina or something like that. Well, I don't know what really happens there, but alam niyo na. Okay, dun sa Ephesians 5 verse 6, sabi dito, huwag kayong padaya kaninuman sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Okay, yung justification sa mga kabataan. Okay, ginagawa naman ng marami ito eh. Di, why not? Subukan natin. Di ba? Ginagawa naman nila. Okay, nag-ios sila. Tikman nga natin. Baka pwede rin sa atin. Oh, join tayo sa kanila kasi kita mo, nag-justify nila. Well, sabi dito, wag daw wag. It's a no-no. Simply justify something na okay naman pala kasi ginagawa naman ng marami. Why not? Gawin ko din. Di ba? At ang sabi dito, sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga swail. In verse 7, huwag kayong makikisangkot sa kanila. Dati, verse 8, nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon, nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. So, yun na yung sinasabi ko, di ba? Bakit hindi mo dapat gawin? Kasi wala ka na dun sa sitwasyon mo dati. Dati wala ka sa Panginoon. Ngayon, nasa Panginoon na tayo. Alam nyo kung makikilala nyo ako that time, hindi ko ibubush yung sarili ko. Subalit, kahit ako nagtataka din, bakit hindi ko na gusto itong mga bagay na to? Bakit hindi ko gustong gawin itong mga bagay na to? Una, syempre, alam ko hindi kalooban ng Diyos yun. Pangalawa, bukod sa may nararamdaman ka na while you are pagtapos mong or after maggawin mo yung bagay na yan, sakit ng ulo mo, sakit ng katawan mo dahil hindi mo kayang uminom ng maraming or, di ba? Or kapag nag-smoke ka, masama sa katawan mo, nararamdaman mo na yun, tigilan mo na. I mean, practical, mararamdaman mo siya
ng practical sa katawan mo na hindi siya talaga dapat. Kasi hindi naman nakadesign yung body natin na i-take yung mga hindi maganda para sa ating mga katawan. 'Di ba? Sa mga kabataan, alam ko may struggle kayo na sa mga kaibigan nyo sa mga bagay na to, 'di ba? Try mo naman mag-yosi. Try mo namang mag-drink ng ng alcohol or ng alak or ano ba? Something like that. 'Di ba? Sabi doon, huwag kayong padaya kanino man sa mga walang kabuluhang pangangatuwiran. Siyempre, majajustify naman nila, okay lang naman, pag-uwi mo sa inyo, edi matulog ka na lang. Verse 9 tayo. Sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid, at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ang ganda nito verse 8. Verse 8 nga. Dati nasa liwanag kayo, ngunit ngayon dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag na sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Ayun yung 9. Sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang, mabuti, matuwid, at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Alam niyo, minsan nami-misinterpret natin yung bagay na ginagawa natin na kunyari ganito, na-justify natin yung bagay na to about yung sa righteousness, sa pamumuhay, sa pagbabago ng buhay. Okay? May mga Christian na nagsasabi, babaguhin ako ng Diyos. Siya ang magbabago sa akin. Hindi ko kaya, pero babaguhin ako ng Diyos. Well, tama naman. Pero, ang sabi dito, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ikaw mismo, isisig mo sa sarili mo na kaya mo na overcome yung mga bagay na yun. Kasi alam mo, yun yung way kung saan magiging kalugod-lugod ka sa Diyos. Hindi yung, Lord, parang natitempt na naman ako dito, hindi ko kaya itong i-resist dahil alam ko, hindi ko kaya sa sarili ko na kung wala ka. Well, kung wala talaga ang Diyos, hindi natin kaya. Di ba? Pero kapag nandiyan ang Diyos, iisipin natin, kaya natin. Bakit? Kasi gusto mo siyang i-please. Gusto mo siyang bigyan ng kaluguran. Di ba? Gusto mo siyang bigyan ng katuwaan. Remember si Job, di ba? Nakikita mo ba ang lingkod kong si Job? Siya ang pinakamatuwid. Pinipresent ng Diyos si Job kay Satan kasi nakita niya, siguro that time sinisik talaga ni Job na ito yung katuwiran ng Diyos na gusto ng Diyos for me. Ganun ang nais ng Diyos. Pag-aralan natin daw kung ano ang kalugod-lugod para sa Diyos. Tama naman yung sinasabi natin na hindi natin kaya kung wala ang Diyos. O, di ba? Hindi mo na yun ginagawa kasi alam mo, ma-hurt o masasaktan ang Diyos kapag ginawa natin yun. Kasi nakakalugod sa Diyos kapag mas pinipili natin siya kaysa sa iba. Verse 11, huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. What does it mean? Ano ibig sabihin nito? Walang ibinubungang kabutihan sa iyo. Well, kung yung masama yung kapitbahay mo o yung kaklase mo, hindi naman sinasabi ng Diyos na iwasan mo siya. Pero kung most of the time na-influensyahan ka ng masamang gawain nila, sabi dito, i-clear natin, wag na lang. Wag ka na lang sumama. Pero kung masama yung kaklase mo, makulit talaga siya, at the same time, kaya mong
i-present sa kanya kung gaano ka kakulit din. I mean, kung makulit siya, makulit ka naman to share the good news for him, for her. 'Di ba? Okay 'yun. 'Di ba nakikita yung glory ni Lord sa buhay mo. Pero kung na-impluwensya ka, di huwag na lang. Okay? So, huwag kayo makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang kabuluhan. Mga bagay na dulot sa kadiliman, ng kadiliman, sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Hindi ito yung kapag nakita mo na, uy, si ano, naglasing, nanigarilyo. Okay? Kasi ano, nagnakaw. Kailangan pumunta tayo sa barangay kasi sabi sa Bible, ilantad daw sila. Hindi. Sasabihin mo sa kanila, dun sa gumawa, alam mo ba, mali ang ginawa mo. Alam mo ba, hindi dapat yung ginawa mo. Hindi mo dapat ginawa yun. Sasabihin mo doon sa mga taong gumagawa, hindi sa ibang tao. Chismis yun. I mean, hindi chismis yun. I mean, instead na nakatulong ka para, alam mo yun, mapaalalahanan mo siya, parang na ano mo pa siya, na, ano ba yan? Parang, na-deprive mo pa siya. Diba sa Tagalog yun? Okay? Parang yung respeto ng ibang tao nawala dahil sinabi mo kung ano yung kasalanan niya at nakakahiya yun. Diba? Ang sabi dito, ilantad mo sila dun sa kanilang ginagawa na masama. Diba? Hindi yung ilantad mo sila sa ibang tao. O kaya ilantad mo sila kung kanino man. Sa verse 12, sapagkat kahiya-hiyang bagitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Well, hindi ko naman sinasabi na talagang bukod sa kanya, syempre, para mas makatulong ka pa, sabihin mo sa magulang yung concern mo about dun sa kaibigan niya o sa kapatid niya o something like that. Diba? Hindi lang naman kasi spiritual aspect ang pinag-uusapan natin dito. The way mamuhay tayo ng naayon sa ating Panginoon. Diba? Minsan may mga practical implication din tayo na dapat nating gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Lalo na sa mga kapatiran natin sa loob ng church. Diba? Alam mo, parang na-hurt mo si ano . Alam mo, nakita kita doon na parang mali yata yung ginagawa mo . Diba? Siyempre, kailangan maging conscious sila about doon sa kanilang ginagawa. Kung ito ba ay kalooban ng Panginoon. Of course, hindi mo gagawin yun kung ikaw din mismo gumagawa. Kung may bato pa sa'yo, bakit ikaw? Hindi ba? Hindi napahiya ka lang. Sabi nga, hindi naman masama yung kunin mo yung dumi ng mata ng kaibigan mo o ng kapatid mo. Paano mo gagawin yun kung ikaw mismo ay meron ding puwing o dumi rin sa mata? Siyempre, kung mayroon kang dumi sa mata, hindi mo siya matutulungan kasi nga, ikaw mismo hindi mo kayang tignan siya ng malinaw o maliwanag. Diba? Kailangan ikaw mismo, keep mo yung sarili mo na worthy ka para magsabi sa kanya. So, verse 13 tayo. Ephesians 5 verse 13, ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan at ang nalinawagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka muli sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamumuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Alam niyo, hindi naman sinasabi ng sabi ng pamantayan ng mundong ito, di ba? Mamuhay, kumbaga parang paano mo ma-define yung katalinuhan. Sabi doon kapag may achievement ka sa buhay, di ba? Pero sabi dito, kapag namumuhay ka ng may katuwiran, ang katumbas nito, namumuhay ka ng parang isang matalinong tao. 'Di ba?
parang namumuhay ka ng isang daig mo pa yung edukadong tao dahil alam mo mamuhay ng may katuwiran. Verse 16, sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Na-mention na naman, ano? Yung una, isik mo yung hanapin mo yung kalugod-lugod sa Panginoon. Ito binanggit na naman, di ba? Unahin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. And then sa verse 18, ito na. So, ito na yung mga dapat nating hindi ginagawa as a Christian bilang isang lingkod ng Diyos o bilang isang binago na ng Diyos. Verse 18, huwag kayong maglalasing sapagkat nakakasira iyan ng maayos sa pamumuhay. Sa halip ay sikapin yung mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ay inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga imno at mga gawa at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, una, mamuhay na may kaliwanagan. Pangalawa, sikaping hanapin ang kalooban ng ating Panginoon. Pangatlo, laging magpasalamat sa Diyos. Tama ba? 3 points. Simply basic, di ba? Sobrang magandang alalahanin natin ngayon bilang gugunitain natin. Okay, para gunitain natin ang Christmas ngayon ay yung tatlong yun sa palagay ko. Okay? Mga last Christmas na tayo ay nagdiwang, laging kaligtasan ng ating Panginoong Hesus, expression ng Diyos sa atin. Ngayon naman, express natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Gawin natin tong nais ng Diyos sa buhay natin. Mamuhay tayo ng mayroong kaliwanagan o mamuhay tayo ng naayon sa kalooban ng ating Panginoon. 'Di ba? Mag-i-step up tayo sa faith natin, doon sa ginagawa natin. Magandang alalahanin natin yung Christmas na darating ngayon ay yung paggawa natin ng mabuti para sa iba, or let's say yun yung pinaka reason out kung bakit natin ginagawang mabuti ang ating sarili ay para i-express natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Hindi yun yung result ng salvation. Okay? Hindi dahil gagawa ka ng mabuti dahil gusto mong maligtas. Sa katotohanan, ligtas ka na kaya gagawa ka ng mabuti. Ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Panginoon. At niligtas na tayo ng Diyos 1,000 years ago na, 2,000 years ago na. Di ba? So yearly, gugunitain natin yung kaligtasan ng ating Panginoon tuwing Pasko. Hindi. Yes, gugunitain natin. Okay? So balit gawin natin bilang isang regalo sa Diyos ay ang ating buhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Di ba? Napakagandang alalahanin na tayo ay we are very confident na kapag dumating ang Panginoon sa araw ng Pasko, I mean, hindi natin sure, di ba? Malay nyo. Di ba? So, alam mo na sarili mo. Yung oil mo at saka yung lampara mo ay lagi nakabukas. Dahil ginagawa mo sa buhay mo ang nais ng Panginoon.
Salamat po. Ako po ay nagpapasalamat. Bagamat hindi ko kayo makakasama ngayong Paskong darating. Bagamat wala ako dyan, alam ko wala rin namang magbabago. Magiging masaya pa rin kayo. Pero ako hindi. Okay? Mamimiss ko kayo lagi. Namimiss ko kayo lagi. Kulang ang buhay ko kapag, alam mo yun, although dito sa church, naka-join ako sa music ministry, iba pa rin yung meron kang congregation na hinahawakan. So, salamat at tignan natin ang kalooban ng Panginoon. Okay? Lagi tayong manalangin, lagi niyo akong pag-pray, lagi ko kayong ipag-pray. Sa mga kabataan, kumusta kayo? Sa mga kabataan, miss na miss ko na kayo. Okay, tayo manalangin, tayo lumapit sa ating Panginoon. Bigyan ko kayo ng pagkakataon na pumikit at lumapit sa ating Panginoon personally. Okay? Tayo banalangin, tayo lumapit sa ating Diyos. Lord, salamat Lord. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Salamat Panginoon sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig Lord. Salamat Panginoon dahil patuloy Panginoon na pinaalalahanan mo kami Panginoon doon sa mga bagay na dapat naming ginagawa sa aming buhay. Ang mamuhay ng ayon sa iyong kalooban, ang mamuhay ng nasa kalinawanagan at hindi mamuhay na parang dati pa rin, Lord. Lord, itong mga bagay na nabanggit mo, O Diyos, na hindi kami aware, ginagawa pala namin. Lord, forgive us, Lord. Lord, there's a lot of struggle, Lord God, na dinaranas namin. Subalit alam namin, O Diyos, na ito, Panginoon, ay aming malalampasan, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na hindi na namin gagawin itong mga bagay nito dahil we want to please you. Gusto namin ikaw ay malugod sa aming mga buhay. Gusto namin ikaw, O Diyos, ay ma-please ka namin, Panginoon, sa aming mga pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Aalalahanin namin, Panginoon, ang kaligtasan na binigay mo, O Diyos, this coming Christmas, Lord. Subalit, makita mo sana sa aming buhay, Panginoon, bilang isang regalo sa iyo, Panginoon, yung nais mo, Panginoon, ay aming ginagawa sa aming buhay. Ang mamuhay kami, Panginoon, ng mayroong katuwiran, ang mamuhay kami ng mayroong kabanalan, ang mamuhay kami tulad ng isang matatalinong tao na gumagawa ng mabubuting bagay, Lord. Lord, salamat. Makita mo ito, Panginoon, at ito, Panginoon, ang aming gift sa iyo, Panginoon, to worship you, to magnify your Lord God sa aming mga impukan, sa aming mga fellowship, sa aming mga tagpuan, Panginoon. Kami ay mag-praise and worship. Kami ay magpatotoo sa bawat isa. Kami, Panginoon, ay magiging encouragement sa bawat isa. At kung meron man, Panginoon, na dapat namin sabihin sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan, Panginoon, sabihin namin ito, Panginoon, na mayroong pagmamahal, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay ma-encourage, Lord, sa kanilang buhay, Panginoon, na gumawa, Panginoon, ng magkaparehong bagay, Panginoon, na makakalugod sa iyo. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Aming dalangin. Amen.